Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Sabado, ika-28 ng Agosto, taong 2021. At ang ating pong repeated reminders to all of you, please wear your face mask and face shield. At pag kayo po'y nasa labas na ng inyong tahanan, siguraduhin nyo lang na kayo ay umiwas doon sa mga kasalubong po ninyo at mga katabi ng 2 metro o 6 na pie, 6 feet. Magugas din po kayo ng mga kamay with soap and water. And huwag niyong kakalimutan, no? Maging malusog ang inyong mga katawan para palagi kayong may katutubong pananggalang sa coronavirus, whatever variants it may bring to us. Now, kahapon, no, pinag-usapan natin yung tungkol sa pagtakbo ni Mayor Sara, pagtakbo ni Christopher Bongo, pagtakbo naman ni Presidente Duterte. Mga kombinasyon. Ang mga senaryo dyan, tatakbo si Mayor Sara, na may running mate, tatakbo si Presidente, na may running mate, at hayaan mo yung tao kung sino ang gusto nila doon sa mga tumatakbo. At siyempre, marami naman yung tumatakbo eh. Another scenario is Mayor Sara will run independently, walang running mate. Ganon din si Presidente Duterte, walang running mate. At hayaan din ng tao uli kung sino ang gusto nila. Together with the other presidential, vice presidential candidates. Another scenario, kasi di ba, ini-endorse si Bongo na presidential. Sabi niya, hindi siya tatakbo kung hindi si Vice President. Ang Vice President niya, si Presidente Duterte. So that's another scenario. Tatakbo si Christopher Bongo Presidente, Vice President naman si Presidente Duterte. Pag tumakbo silang dalawa, kung titingnan natin ang posisyon ni Mayor Sara, pag tatakbo tatay niya, hindi siya tatakbo. But, pwede rin namang tumakbo pa rin. Kasi hindi naman kalaban ng tatay niya. Pero tingin ko, malabong mangyari ho yun dahil hindi pa pwede, pero hindi nila ipapayagan na maglaban yung Mayor Sara, Presidente, at Christopher Bongo, Presidente rin. Pareho kaalyado, pareho lang naman ang kanilang mga paniniwala. Maaaring iba ang kanilang estilo, pero iisang layunin nila ang bigyan ng komportableng buhay ang Pilipino at paangatin sa kinasasadlakan ng ating mga kababayan. Isa lang ang layunin na umunlad. So, ang isa pang senaryo, kung ayaw ni Presidente tumakbo, pwede siyang tumakbo mayor. Siyempre, ayaw niyang pabayaan yung senad niya. Pwede rin siyang tumakbong senador. At siya ang magiging timon. At ang tatakbong presidente, si Mayor Sara, kikipag-alyansya sa mga 5 partido plus PDP laban. At si Christopher Bongo, baka mapasang-ayon na mag-tandem sila. So pag yan ang senaryo, Mayor Sara, President, Vice President naman si Senador Christopher Bongo, tapos si Presidente Duterte will be leading the pack as senatorial candidate. Di ang lakas. Pero mo, 3. Yung gusto ng tao na patakbuin, 3 tumatabo national. Di ba? Naku, talaga, lalo na. Doble game over yan. Ano ngayon ang masasabi ni Mayor Sara? Nagpalabas siya ng statement noong Miyerkules. At babasahin natin ng buong-buo ang kanyang pahayag. Kaugnay doon sa mga nangyayaring mga lumabas sa dyaryo. Kaugnay sa pagtakbo ng tatay niya bilang Vice Presidente. Kung tutuloy. Kaugnay sa pagtakbo naman ni Christopher Bongo bilang presidente, kung gusto. At kaugnay pa rin kung
i-endorse ng PDP laban kung ayaw tumakbo ni Presidente, ng Vice, bilang kanyang Vice President. Eto ngayon ang kanyang, alam niyo naman to si Mayor Sara. Yeah, that's what I like in this lady. She speaks her mind regardless. Sorry na lang kung masaktan kayo. Basta sasabihin ko ang aking nararamdaman. Kaya gusto ko ito maging presidente. Para pareho ugali ng tatlong yan eh. Sabi ni Mayor Sara, makikita ba nila sa screen? Hindi nyo makikita sa screen. Hindi bale, babasahin ko na lang kung gano'n. Statement by Mayor Sara Duterte on Senator Go and President Tandem and the PDP fiasco. Sa title na lang, medyo may pasaring PDP fiasco. Ibig sabihin, nagkakagulo kayo dyan sa partido ninyo. Parang, ibig sabihin, huwag niyo usama dyan, Ito ang first paragraph. She says, I would like first to apologize to my mother. Ang mother niya po ay si Elizabeth Zimmerman for this statement. Second, I ask the nation to read my message from the point of view of a politician and nothing else. Sa wikang Pilipino, ito ang sinasabi niya. Unang-una, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa aking ina dahil dito sa aking bayag. Malalaman niyo kung ba't siya humingi ng paumanhin. Kasi nga, pag nagsalita ho ito, galing sa puso at may masasaktan. Yan kung kayo naman masyado kayong, anong tawag doon? Balat sibuyas. Pero kung hindi naman kayo balat sibuyas, gagalang nyo naman yung kanyang damdamin, hindi kayo masasaktan. Sabi niya. Second, pangalawa, I ask the nation to read my message from the point of view of a politician and nothing else. Pinapakiusap ko sa sambayan ng Pilipino na kung maaari lang basahin po niyo ang aking mensahe o pahayag sa punto de vista ng isang politiko at wala nang iba. Huwag niyong basahin ito bilang isang anak ng Pangulo, kung hindi bilang isang politiko na nagsisilbi sa taong bayan ngayon bilang alkalde ng Davao City at bilang isang politiko na marami ang nanghihikayat at tumutulong na tumakbo bilang Pangulo. So, maliwanag ko yan, So, number one, the President very recently personally confirmed to me that he will run for Vice President and Senator Go as President. It was not a pleasant event. Medyo may laman ho yun, no? Unang-una, ang Pangulo, pangkasalukuyan, o hindi pa ako natatagalan, siguro ilang araw pa lang ang nakakalipas. Personal hong kinumpirma sa akin, natatakbo siyang Vice Presidente at si Senador Go naman ay tatakbong Presidente. It was not a pleasant event. Hindi po kaayo-ayo, hindi magandang kalakaran o pangyayari. Hindi pleasant. Ibig sabihin, maraming pwedeng tingnan Bakit naman not pleasant? Well, from the point of view of a politician who is being egged to run for president and who stated that she's open to running, it will be an unpleasant event because by telling her, coming from the father, that I'm running as Vice President and Senator Christopher Bongo is President, that will be in direct conflict with
her if she pursues the endorsement of so many people and the desire of so many people for her to run for president, and her statement that she's open to it and she is now in consultation. Kaya, in that sense, it is not a pleasant event. Kung baga, teka muna, magtatakbo kayo. Hindi naman po pwedeng magkalaban-laban tayo. magkakaroon tayo ng conflict. And then sabi niya, I was left with 2 letters endorsed to me by the President for consideration. One note explained why I should endorse the Go Duterte tandem, and the other suggested that I take in Senator Go as my Vice President. Nag-iwan sa akin ng 2 liham. Yung unang liham ay liham na ini-endorse ko o bigyan ko ng konsiderasyon, pag-aralan ko, suriin ko ang maaari kong pag-endorse sa aking ama na presidente na maging kandidato, vice presidente. At sinasabi po doon sa liham, kung bakit ko naman i-endorse yung tandem na Go Duterte. Yun ang unang letter. Why I should endorse the Go Duterte. Which means, I will not be running. Hindi na ako tatakbo pag in-endorse ko yan. Yung pangalawang letter naman, ang suhestyon naman doon, ako tatakbo. Parang yun ang implication. At gusto ko si Senador Go na aking magiging vice presidente. Kaya unpleasant in a way kasi si Mayor Sara bilang isang independent na abogado ho ito hindi naman to basta-basta abogado to, matalino pa, maliban pa sa maganda na. Tapos may German pa. Lahi, alam niyo mga German, magagaling. Tangkad pa. Ang madalit sabi, talagang lovable, magnetic personality. At fiercely independent, ayaw niya ng dinidiktahan yan. Ayaw niya rin siguro pakikiusapan siya. Kung ano kanyang paniniwala, gagawin niya. So, kaya naging unpleasant. Kasi, parang, wala na akong choice kung hindi endorse ko kayong dalawa o kunin ko si Senador Christopher Bongo. O parang yan ang dating ng kanyang letter. Gusto ni Mayor Sara, kung tatakbo siyang presidente, ako pipili kung sino running mate ko. Yan ay isang pribileyo. Kaya, in that other sense, it's an unpleasant encounter. Yung kanila pagkikita ng pagkumpirma sa pagtakbo ni Presidente. Number 3, si Senator Pimentel and Mr. Ronald Munsayak should stop blaming me for the sad state of their political party. Yang si Senador Pimentel, saka yan si Mr. Ronald Munsayak, yan ang mga taga-PDP laban, nakalaban naman sa punto ng kung sino ang tatakbo sa PDP laban as against naman yung mas nakakarami. Kasi parang mga nagsalita itong dalawang ito na nagagamit ang PDP laban
sa pagtakbo ni Mayor Sara at pagtakbo ni Presidente Duterte bilang Vice Presidente. Na parang sinasabi nila, kunya-kunyari lang yung mga tatakbo, tapos yung pala sila rin, gagamitin lang yung partido, parang ganon. Eh, sabi naman ni Mayor Sara, Senador Pimentel, Mr. Monsayak, huwag nyo kung sisisihin dyan sa nangyayari sa inyong partido. Kung meron kayong gusot dyan, hindi ko kasalanan na wala kayong miyembro na may kakayahan na maging leader at igagalang ng nakararami sa inyo. Huwag nyo kong sisihin dyan sa kalakaran na yan. At sa kalakaran kung saan nandun na ngayon sa level na yon ang inyong partido. Do not blame me for the sitcom that your party has been reduced to. Number 4, I am not a last 2 minutes person. I think I organize and I implement accordingly. In the meantime, I refuse to be a political punching bag for a party in complete disarray. Sabi niya, panghuli, hindi ako yung huling 2 minutong tao. Ibig sabihin, yung last 2 minutes, yung magdi-decide ka, last 2 minutes, yung para sa basketball. Kasi, ako, sabi niya, nag-iisip nga ako eh. Thinking mayor eh. Parang din ang tatay niya, thinking president. Ako, kung ako'y tatakbo, ako'y mag-organize. At patutupad ko kung ano yung inilatag ko ng programa. So kung ako'y tatakbo, gagawin ko yung aking diskarte. Samantala, wag niyo kong gagamitin na punching bag ninyo yan sa gusot ninyo sa partido. Tapos sabi niya, maraming salamat, mahal kong mga kababayan. Nakakita niyo naman, Mayor Inday Sara Duterte. Yan ang mga salita ng taong merong sariling pag-iisip, merong sariling diskarte, at tao na hindi balat kayo. Di ba may kantang, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Hindi. As far as Mayor Inday Sara is concerned, hindi balat kayo ang buhay ng mundo ko. Sasabihin ko sa iyo, parang tatay niya. I will tell you exactly what I feel, regardless. Masaktan man kayo o hindi. Basta sasabihin ko, para kwentas klaras. Para alam nyo kung anong nasa sa loob ko. At tanggapin nyo ko kung ano ako bilang tao, bilang politiko. So, yan. Tingnan natin kung ano. Again, que sera, sera. What will be, will be. Babalikan po natin kayo. Makalipas ang ilang paalala sa ating istasyon. Okay. Punta naman natin, alam niyo ba? sa medyo may mga grupo na nayayamot na, naiinis. Marami kasi mga misinformasyon eh. Yung kesyo, yung bakuna, nakakamatay.
Kung ano-ano na lang maririnig nyo eh. Kaya may mga tao tuloy na ayaw magpabakuna. Marami namang naniniwala na totoo yung naririnig nilang chismis. Kaya yung mga eksperto sa bakuna, mga grupo ng medical, nagkaisa ho sila. Sila ay nagsulong lumikha ng isang kilusan. Ang kilusan ay tinawag nilang Vaccine Solidarity Movement. Ibig sabihin, kilusan na nagkakaisa sa bakuna. At ang layunin po nito ay isulong ang pagtitiwala ng publiko dun sa mga bakunang itinurok sa kanila at ituturok pa at upang labanan ang mga maling impormasyon na pinapakalat ng mga kontra sa bakuna. Kasi meron din yung mga nasa medicine yung mga doktor din. Sinasabi nila na itong bakuna hindi ito ligtas. Mas ligtas ka pa kung ikaw'y magkasakit kaysa ikaw'y magpaturok ng bakuna. Dapat tayo ay magpabakuna rin, sabi nitong Solidarity Movement for Vaccine. Pero ano ba ang nangyayari? Meron tayo mga misinformasyon, may disinformation, mga peking balita, may mga sabwatang tsorya, conspiracy theory. Yan po ang sabi ni Dr. Lulu Bravo ng Philippine Foundation for Vaccination Executive. Siya ang director, executive director. Uulitin ko, sabi niya, ang bakuna ay ligtas at epektibo. Vaccines work. At nanawagan po yung mga doktor din, sa kapwa nila doktor, na maging responsable naman kayo sa paggamit ng mga impormasyon na available dyan sa social media. At piliin nyo yung mga eksperto, hindi yung nagdudunong-dunungan, nag-i-ekspertuhan. Kasi pag napapanood sila dyan sa social media o kaya naman dyan sa TV, abay marami rin silang napapaniwala. Lalo pa kung magaling magsalita. Ito pong mga kontra sa bakuna, sabi nila, ito mga terorista ito. Bibigyan nyo ba yan ng platform? Huwag nyo na bigyan ng platform. Kung kayo po ay may oportunidad na iligtas ang ating bansa, bibigyan nyo ba yung mga terorista ng oras nila? Siyempre hindi, di ba? Kaya nananawagan po ako sa media. Sabi naman ng UP College of Public Health Dean Dr. Vicente Belisario, yung ating media na mga partners, mga kaibigan natin, na maging responsable sa pag-promote ng medical public health. Kailangan ng ating pagbibigay ng impormasyon, ng pagpapahayag, kaugnay sa kalusugan o sa medisina. Kailangan responsable. Tumulong tayo sa komunikasyon. Yan yung napakalaga niyan. Yun din ng Philippine Medical Association, nagbabala din sa mga medical practitioners. Yung mga nagsasalita laban sa COVID-19 vaccines. At sinabihan sila na alalahan ninyo yung mga sinumpaan yung Code of Ethics, yung mga oath ninyo, pati yung ating Code of Ethics. At winawaringan po namin sila na meron tayong Commission on Ethics na pag kayo'y lumabag, ay matatanggalan kayo ng lisensya. Sapagkat kung hindi naman yung ginagalang ang rules and regulations natin, hindi naman po pwede. Sisirain ninyo ang pagtitiwala sa ating mga kababayan. Maliban pa dun sa vaccine hesitancy yung tinatawag, yung mga ayaw talaga magpabakuna. Yung mga iba rin, gusto magpabakuna, pero namimili. Pero sabi nga ni Presidente at saka nitong mga doktor, huwag na kayo mamili.
Yun din ang sinasabi ng programa ito. Kung ano yung available sa harap nyo, yung paturok na kayo. Kung mamimili kayo, sa pagitan ng pagpili nyo, sa pag-aantay nyo ng gusto nyo bakuna, tatamaan kayo ng COVID-19. So, either nasa ospital kayo, o nandiyan kayo, sa ilalim ng lupa, 6 na pie, 6 feet underground. Madali sabi, tatanggalin kayong bangkay. Yan ang sabi ni Dr. Bravo naman. O, pinag-uusapan naman bakuna. Meron naman tayong magandang balita tungkol sa mga vaccination cards. Sisimula na ho sa ngayon kay Chairman MMD, Benhar Abalos, ang rollout ng vaccination cards. Lahat po ng data ng bakuna dito sa Metro Manila, mga 90% ang na-upload sa Department of Information and Communications Technology. Samantala, ito pong si Chair Abalos, pinapaalalahanan yung mga residente na yung gusto magpabakuna doon sa syudad na malayo o sa labas ng kanilang tinitirahan, na magdala sila ng balidong ID para malaman natin na hindi sila nagpupunta roon para magpangatlong bakuna, yung booster shot na tinatawag. Kailangan magparehistro din kayo sa pamamagitan ng online registration para magkaroon ng schedule. Walang mga walk-in, walk-in ngayon. Hindi kayo basta papasok doon at papabakuna. At sinabi ko ng MMDA chief, yung mga vaccinators na yan, yung mga binabakunahan at facilitators na matagpuan o matuklasan na responsable na nagtuturok o tumatanggap ng booster shots laban sa COVID-19. Mapaparusahan ito. Sangayon na rin sa ating mga batas, ordinansa at mga regla. Oo nga naman. Huwag na ho kayong magpa-booster-booster. Di pa natin alam kung kailangan Kung kailangan, sasabihin ng mga eksperto. Yan naman po Department of Health, pangkasalukuyan, pinag-aaralan po nila kung pwede nilang paiksiin yung 14 na araw na quarantine, nakalahati na lang, 7 araw na lang. Para doon sa mga bakunado, ha? Oo nga naman. Ako, ever since sinasabi ko, pag bakunado ka na, palagay ko yung quarantine na yan mas mabuting sa bahay ka na lang mag-quarantine. Siguraduhin mo lang na puro bakunado naman yung nandun na. Mga kasama mo sa bahay. Kaya magpapalabas lang po sila ng patakaran kung saan papaiksi nila yung quarantine period. Alam nyo, layunin ng quarantine. Kasi hindi malaman kung baka nahawaan ka pagdating mo. Yung virus na yun, lumalabas yun after 5, 6, 7 days Kaya hindi ka pa pwedeng basta uwi ka agad. Kasi baka meron ka Kailangan malaman na kagad natin kung meron o wala. Yun naman ang layunin doon. At sa ilalim mo ng proposal na ito, healthcare workers in isolation, kailangan meron silang negative swab test result sa pang-5 araw ng quarantine nila. Pero sabi nila, kailangan muna itong mungkahan ito. Konsultahin natin yung mga eksperto. Kung okay sa kanila, sige na tayo. Samantala, yun ang mga ayaw magpabakuna, hindi kayo libre. Hindi kayo makakalibre sa trend. Alam niyo yung mga train natin. Sa ngayon kay Secretary Arthur Tugade, hindi ba, binalita na natin dito sa programa natin na libre sa panahon itong, dati sa panahon ng ECQ, ngayon MECQ, libre pa rin. Katunayan,
1,000,000 mahigit na ang nakinabang ng libreng sakay sa MRT, LRT. 1,178,048 ang beneficiaries. At ang libreng sakay, umabot na sa 19 na araw. Simula nung ito'y nilunsad. Kasi di ba, August 6 pa ako nag-umpisa ang ECQ hanggang 20. Ano na ba tayo ngayon? MECQ. Kaya 19 days na. Mas pinalalawig ni Secretary Arthur Tugade ang libreng sakay para sa mga pasaherong bakunado. Madalit sabi, pag bakunado ka, mas matagal. Simula ika-3 ng Agosto hanggang ika-31 ng Agosto 2021. Upang maka-avail ka, kinakailangan lamang na ipresenta mo yung APORS o yung certificate na kasama ka doon sa authorized persons allowed to go out from the residences. Yun. Ito naman yung CALAX. Alam niyo kung ano yung CALAX? Ito yung yung Cavite-Laguna Expressway. At mahaba ho ito 5 kilometro mahigit ito. Dyan sa Cavite. I-open na. At makikinabang po rito 5,000 motorista. At si Secretary Villar ay nanguna doon sa ceremonial opening ng programang ito. Diyan sa Silang East Interchange to Santa Rosa, Tagaytay Interchange. At pag nabuksan na po ito, 5,000 motorista, araw-araw. Dagdag na doon sa mga 10,000 gumagamit ditong daan na ito. Yung CALAX. Mula dyan sa Santa Rosa, papuntang Mamplasan. Habang totoo na yung pandemic natin, nag-slow ng konti at nagulo yung implementasyon ng proyekto. Nakumpleto na raw yung CALAX Subsection 5 at ready na buksan sa publiko. Sabi ni Secretary Villar, yung ongoing construction of other subsections, pinapast track na rin nila. Yung pong MP Kala Holdings, para ito magkaroon ng bukas at bukas at entire yung 45 kilometers CALAX connecting Cavite Tex in Kawit, Cavite at South Luzon Expressway, Manlampasan Interchange sa Binyan, Laguna. Pag natapos na ito, alam niyo kung magkano? 35.68 billion ang magugugol dito. And will significantly reduce travel time. IXO yung biyahe natin. Mula sa, kulang yata yan. To only 45 minutes. Siguro, dati-dati, 1 oras sa kalahati o 2 oras, 45 minutes na lang. At i-decongest po nito, kumbaga luluwagan ng trapiko dyan sa Governor's Drive. Matraffic doon Dyan sa Aguinaldo Highway, pati Santa Rosa, Tagaytay Road. At susuportahan po nito yung patakaran ng national development ng gobyerno. At bigyan ng epesyenteng transport facilities for the economic zones in Cavite at Laguna. Babalikan po natin kayo sa huling yugto ng ating counterpoint.
Okay. Puntahan po natin, alam nyo ba, sabi ng Department of Health, meron silang obserbasyon na ang kumain kayo ng sabay-sabay, eating together, dyan sa pinagtatrabahuan ninyo, kahit nga sa mga bahay Alam nyo ba na ano ito? Ito ang sanhi ng paglipat, paghawaan ng bawat isa ng coronavirus. Matagal na ho natin ito sinasabi, di ba? Sabi ko sa inyo, kahit sa bahay po namin, hindi kami sabay-sabay kumakain. Nauna yung isa. Pangalawa, kung sabay-sabay man kami, iba-ibang lugar namin. May sa sala, may sa dining, meron din sa breakfast room. Iba-iba Kailangan ho talaga maging maingat tayo. Kaya sinasabi ko ng DOH Disease Prevention and Control Bureau Director Nika Hao, habang karamihan daw ng transmission ng COVID ay community or household base, meron din natatanggap na mga balita, reports, yung health authorities natin, na marami rin na pinanggagalingan dyan sa pinagtatrabahuan. Di ba sa mga company, merong canteen, o mga factory, merong laga na pinagkakainan. Pag nagkumpulan doon, patay. Kasi siyempre, wala na kayong mask. Kakain kayo iinom. At habang ginagawa nyo, nagkikwentuhan kayo. Ayun, lahat ng mga virus na mga galing sa bibig nyo, ayun na. Lalo na kung sarado yung lugar. Buti kung open air. Open field. O, hindi po ba? Kaya mag-ingat po kayo. Talagang yung social gathering, you can consider social gathering yung pagkain. Pag kumakain tayo ng sabay-sabay. Kaya, kailangan talagang paalalahanan po kayo ng DOH. Pati ang programang ito, matagal na natin yung sinasabi yan. Magdadala kayo ng mga pack lunches. O, kagaya ko, ako nagdadala ako ng bira akong mamili ng labas. Nagbabaon na lang ako. Hindi ba karamihan naman sa mga nasa factory, sa mga pisina, ang iba nagtitipid. Pero ako, kasama na yung pagtitipid, kasama na mas masarap ang lutong bahay. Kaysa mamimili ka dyan sa mga karinderya o buti sana kung karinderya, masarap pang karinderya. Pero yung mga, alam nyo na kung ano ibig sabihin, mga binibilihan. Hindi naman talaga, pamatid gutom pwede yan. Kaya sabi nung DOH, kailangan may mga divider kayo. Hindi ba sa mga restaurant, may divider Para pag nagkikwentuhan kayo, kumakain, hindi naglalabasan yung mga virus. Saka, mas maganda talaga, well-ventilated. Kaya nga tayo, nagbi-virtual na lang, di ba? Hindi na tayo nag-face-to-face O nga pala, sabi naman ng Labor Secretary, Assistant Secretary, na si Teresita Conqueco, yun daw pong dole, may mga nakikita silang clustering sa mga ibang kompanya. Lalo na sa manufacturing company, sa construction. Talagang magkakaroon ng cluster. Hindi mo maiwasan Pero yung mga magagaling, marurunong, alam mo ginagawa, lumalayo. O diyan kayo nagkukumpul kayo kumain, ako dito lang ako sa malayo sa inyo, bahala na kayo. Pag kayo nagkahawaan. Yan ang problema dyan sa mga pag kumakain kayo ng sabay-sabay, talagang kayo tatamaan. Maniwala kayo. Kumain lang kayo ng solo, punta kayo sa tabi. Lumayo kayo dun sa mga kasama nyo sa opisina, kasama nyo sa factory. Alam po ninyo, kailangan talaga na maging maingat tayo. Kaya itong programa natin, paulit-ulit na sinasabi natin. Maging alerto
concentrate tayo sa ginagawa natin. Yung pagsusuot ng mask, ng face shield, paghugas ng kamay, pagdidistansya, gawin po natin yan. Every time tayong nasa labas. Ano pa? Si Dr. Cabral naman. Kaibigan nun natin, Dr. Cabral, ikaw naman, diyan ka lang naman sa bahay mo eh. Kung mga pinupulaan mo na naman yung mga kasama mo, ginagawa ng health department, yung dapat nilang gawin. Yung mga testing na yan, mga contact tracing na yan, hindi ka naman kasi nakikinig sa programa natin eh. Pakinggan mo naman yung kaibigan mo. Para you will be well-informed and updated. O ano pa? Ano pa susunod? Meron naman tayong mga kaibigan sa Senado na yun din ang nirereklamo nila. Para daw walang improvement. Tayo naman ginagalang nila natin yung mga sinasabi nila. Pero, alam nyo, pag kayo ay nandito nakaupo niya sa Department of Health, o kayo si Secretary kay Charlie, o kaya yung mga nagpapatakbo ng mga responses, alam nyo, hindi ho ganun kadali. Maniwala kayo, talaga itong mga ito hindi pumipigil. At saka magagaling ho ito. Hindi naman itong mga mahihina ulo eh. Otherwise, hindi tayo pupurihin ng World Health Organization sa mga ginagawa nating responses. Tsaka alam nyo, ang titingnan ninyo palagi, marami nga tinatamaan. Pero hindi nyo ba napapansin, konti lamang ang namamatay. Ang 90% mahigit nakaka-recover. At marami rin, dun sa porsyentong binanggit ko sa inyo, mga mild lamang ang kaso. Para mga trangkaso, sakit ulo, lagnat. Hindi yung hindi nakakahinga, uubusan ng hininga, na kailangan mo dalhin sa ospital. Yun lang bagay na yun eh. Malaking bagay na. Tsaka marami na tayong contract tracers. Marami na tayong natutuhan. Kaya, habang naiintindihan namin yung inyong concerns, tingnan nyo rin yung side nitong mga manggagawa ng pamahalaan na nagsisilbi ninyong taga-salo ng suliranin. Sila nakaupo. Nasa hot seat sila. Iba ko yung may hawak nung trabaho kesa dun sa nanonood lang. Nagmemeron lang. Maniwala kayo. Iba. Anyway. Ito naman. Alam niyo ba? Na yung opisina ng presidente, malaki ang budget para sa fiscal year 2022. Mahigit sa kalahati ng proposed budget pupunta po sa confidential and intelligence expenses. Ito naman sigurado, marami na naman ng pupula dito, pupunahin na naman to. Bakit? Mas marami yang sa intelligence funds. Bakit maraming confidential expenses? Alam nyo, pag nagpapatakbo kayo ng pamahalaan, kailangan nyo yun. Marami ang kalaban ng Estado. Madali yung magsalita pag hindi kayo nakaupo. Subukan nyo maging presidente. Subukan nyo maupo dyan para malaman ninyo ng gano'ng kahirap. Pag kayo nakaupo na dyan, ganun din. Baka mas doble pang hingin nyo. Kaya magtiwala na lang kayo sa pamahalaan. Sabi nga ni Presidente nung Martes, kami nandito, binabayaran nyo kami para hindi magsinungaling, kung hindi para magserbisyo sa inyo. Magsabi ng totoo. Kaya,
kung maaari lang, intindihan lang natin, maraming kailangan ng presidente. Ginagamit niya ko yan sa mga pangangailangan, kaugnay sa ating pakikipagbaka sa lahat. Meron pa nga nagsasabi, bakit naman mas malaki yata yung budget dyan sa mga LCAC na yan? Bakit na lang hindi na lang ibigay yan sa pandemya? Kayo naman, alam nyo, marami ho tayong pinaglalaanan ng pera. Yung budget ho natin sa bakuna, sa COVID responses, pinag-aralan na rin natin yan. Meron na tayo dyan. Nandyan na yan. Hindi ba kung minsan nga hindi pa nagagastos Yun yung mga sa LCAC, alam nyo, napakahalaga yan. Kasi, yun yung mga malalayong barangay, doon nagko-concentrate mga rebelding komunista. Doon nila nang-iintriga. Nako, dito na kayo sa amin. Kita nyo, wala kayong kalsada. Kita nyo, wala kayong ganito, wala kayong ganyan. Kaya kailangan bigyan mo ng budget yan para ma-improve ang komunidad nila. Magkaroon ng farm-to-market roads, magkaroon ng access roads, magkaroon ng mga daanan. O kagaya nung nandun tayo sa Tapas. Aba, alam nyo, 22 upland towns, walang kalsada. Kaya sabi ni Mayor Nonong Palomar, si Presidente daw, pumayag na. Nagbigay na nga ng budget at nakapasa na sa Kongreso. Kaya lang pagdating sa bicameral committee, naloko na. Yung 700 million pesos daw nila na para dun sa proyektong yon maglalagay ng mga roads sa 22 uptowns ng Tapas, na ilipat dun sa kabilang bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mayor yata doon, o yung hindi yata, yung mayor doon, pamangkin, nung kongresista naman, na siya naman ang kumontra doon sa bicameral committee. O yan ang problema. May politika Yan ang ayaw ni Presidente yung mga ganyan Mabuti na lang si Lord Speaker Alan Velasco. Si Lord Alan. Tinawagan natin nung nandun tayo sa Tapas, nung Sabado. Sinabi niya, hindi pwede yan. Gagawa natin ng paraan yan. Kailangan kung anong naaprubahan na at kung ano yung kailangan. Dahil alam niyo yung Tapas is a bastion of insurgency. Andun ang mga rebelde. Kaya kailangan pakita natin na yung pong gobyerno inaalagaan ang komunidad para hindi nagagamit ng mga kalaban na, naku, pinabayaan na kayo ng gobyerno rito. Ayan, kita nyo, meron na. Tapos nawala pa. Mga ganon, intriga. Kaya itong si Secretary Esperon, nayayamot dito sa mga left-leaning. Tawag nila sarili na progressive. Hindi kayo progressive, regressive nga kayo Kumukontra kayo sa mga LCAC budget. Bakit? Kasi nga kakampi kayo ng mga rebelding komunista. Kasi pag may LCAC pondo, uunlad ang bayan. Matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng komunidad, ng mga barangay. Yan ang katotohanan dyan, kaya kayo kontra. Hindi po ba? Anyway, nabot na naman po tayo ng oras. Pansamantala, tayo ay nagpapaalam at nagsasabi sa inyong tayo po ay magsuot ng ating mga face mask, ng ating face shield. Paglabas po natin, tayo ay magdistansya ng 2 metro, 6 na pulgada, maghugas ng kamay with soap and water, at palagi tayong magpalusog, kumain ng mga masustansyang pagkain. At sa umaga naman, pagising natin, magpasalamat tayo sa Diyos na tayo binigyan ng buhay at dinudugtungan to sa araw-araw na pagigising natin sa umaga. At doon sa mga kinakain natin sa araw-araw, yung mga biyayang dumarating sa pamilya natin. Pasalamat tayo sa pag-akay sa atin sa tamang landas.
ganun din o, manalangin tayo at magpasalamat. Nagkaroon tayo ng presidenteng matapat. May malasakit. Pinatutupad ng batas. Kahit sino ang tamaan. Manalangin po tayo sa kanyang patuloy na kalusugan upang pagpatuloy ni Presidente ang kanyang matapat na panunungkulan sa sambayan ng Pilipino. Sama na ho natin ang mga mahal niya sa buhay. Sama na rin natin ang mga sarili natin upang tayo ay maalagaan naman ng mga anghel kung naniniwala kayo sa mga anghel. Dakilang lumika magpapadala ng mga gwardiya natin upang tayo ay masukuban ng kanilang mga pakpak at tayo ay may layo sa sakuna, sa sakit, sa anumang bagay na hindi maganda sa ating buhay. Ako po inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam hanggang bukas na muli. O bukas meron tayong i-replay Sunday. Maganda, i-replay lang. At nagsasabi po sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Ginong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senato para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tip-top pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.